This is where your taxes go. Yan ang madalas nakasulat sa mga karatula ng mga proyekto ng gobyerno, kabilang na ang kontrobersyal na flood control projects. Pagbabandera na ang buwis na binabayaran napupunta sa publiko. Pero totoo nga bang bumabalik ang mga ito sa tao? Okay pa kami! Woo! Okay pa! O nauuwi sa katiwalian? Mula 2022 hanggang 2025 lang, umabot sa mahigit 547 billion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa flood control projects. Pero ang ilan sa mga proyekto natuklasang hindi pa tapos kahit deklarado ng completed, substandard o mababa ang kalidad. Noong 2023 lang natapos ang portion na ito ng dike project. Pero ito na ang itsura niya, wasak. Habang ang iba naman, mga ghost project o sadyang hindi mahanap. As in, naging ghost na rin sila. Oh. Yung mistulang na naglaho na rin. Sino ang dapat managot? This is criminal. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Up to now, you own these 9 construction companies. Yes po. At paano ito nakalulusot? Magsuri, magtanong, magbantay. Dahil ang bawat sentimo pera natin to. Sa Bulacan matatagpuan ang pinakamaraming flood control projects na ipinatupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, mula July 2022 hanggang May 2025, nagtayo ng 668 na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ang kabuuang halaga nito, 43.7 billion pesos. Sa official website ng Sumbong sa Pangulo, makikita na ang pinakamahal na flood control project sa Bulacan matatagpuan sa 3 barangay ng Balagtas, Bulacan. Ang mga barangay ng San Juan, Wawa at Panginay. Ang halaga nito, mahigit 151.5 million pesos na natapos noong September 30, 2024. Gamit ang coordinates na nakalagay sa website, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang proyekto. Nakalista sa Sumbong sa Pangulo website ang nasa 151 million peso flood mitigation project na pakikinabangan dapat ng 3 barangay. Kung hahanapin ito base sa coordinates na nakalista sa website, dito ka sa Barangay Burol idadala. Pero kahit na lakarin mo hanggang dulo ng kalsadang ito, wala kang makikita ni isang piraso na flood control project. Dahil hindi makita ang proyektong nakalagay sa coordinates na nasa website, binaybay namin ang Barangay Panginay. Makalipas ang 10 minuto, narating namin ang flood control project. Bumungad sa amin ang hanggang tuhod na baha at maputik na kalsada. Wawaw Builders ang isa sa mga construction companies na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects dito sa Bulacan. Ang pinakamahal na flood control project ng Wawaw Builders ay matatagpuan sa bayan ng Balagtas. Ang project cost ay mahigit 151 million pesos. Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook mula sa DPWH, Bulacan 1st District Engineering Office, nakasaad na April 23, 2024, sinimulan ng construction of flood control structures sa Barangay San Juan, Wawa at Panginay, Balagtas, Bulacan. 238 meters lang ang haba nito na layuning magprotekta sa mga residenteng nakatira sa gilid ng Balagtas River laban sa baha.
Pero kapansin-pansin na kasalukuyang ginagawa ang ilang bahagi ng proyekto sa Barangay Panginay. Nagkaroon daw ng structural damages ang proyekto dahil sa mga nagdaang bagyo. Wala rin daw dagdag gasto sa gobyerno dahil sakop pa ng warranty ang proyekto. Sa nakuha naming dokumento, Wawaw Builders ang contractor ng flood control project na ito. Kabilang ang Wawaw Builders sa top 15 contractors na nakatanggap ng pinakamaraming flood control project mula sa DPWH ayon sa Sumbong sa Pangulo website. Ang halaga nito, mahigit 4.3 billion pesos. I now declare this hearing officially open. Pero sa pagdinig sa Senado kamakailan, 85 projects ang nakuha ng Wawaw na nagkakahalaga ng 5.9 billion pesos ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Magkano ang in-award dito sa sa Wawaw? Wawaw Builders had 85 projects amounting to 5,971,000,000. Kabilang ang bayan ng Balagtas sa mga flood-prone area sa Bulacan. Pero ang inaasahan nilang proteksyon laban sa pagbaha, tila hindi raw naging epektibo. Sa katunayan, nito lang nagdaang bagyong Krising, Dante at Emong, lumubog ang ilang lugar sa Balagtas. Kumusta naman ang baha dito sa lugar niyo, ma'am? Parang lalo din pong lumala kaysa yung noon eh. Mula nung may ganito, mas lalong malala yung tubig dito, lumaki pa lalo. Gaano kahalalim? Dati, hanggang saan lang? Dito lang. So hanggang dito lang. Ngayon, pag lumaki yung tubig, hanggang dito na. umaabot na sa halos sa bewang. Hindi nangyayari dati yan. Hindi. Di ba ang dami na rito? Flood control project. Ang mahal pa. Nagastosan na ng flood control project. Effective po ba? Hindi po. Siguro, kung matapos, sakaling makokontrol yung tubig. Kaso parang wala pa, tagal-tagal na po. Tagal na po kami nagtitiis sa ganyang kalagayan. Matagal na ring problema ang pagtaas ng tubig sa bayan ng Hagonoy, dulot ng high tide na pinapalala pa ng pag-ulan. Kaya ang mga guro at estudyante ng Hagonoy East Central School araw-araw nagtitiis sa mga classroom na unti-unti nang pinalulubog ng tubig. 6 na mga school buildings, yung inabandona na, hindi na ginagamit, sana ay may 20 classrooms ito na nagagamit pa ng mga estudyante. Pero dahil hindi na nga nawawala yung tubig ba, hindi na magamit. Katunayan, ang sabi ng mga teacher dito, kung tayo lalakad sa bandang gitna ng tubig na to, aabot yung tubig hanggang sa bewang. Lubog din sa tubig ang barangay na San Agustin. Kasalukuyan po ang sakripisyo ng mga tao dito sa Hagonoy. Dito po kakaraniwan po talaga hanggang dito yan. Kaya lang po ngayon bumababa na because of naglo-low tide na siya ng time na to. Pero kanina po mataas talaga yung tubig high tide. Gaano mataas eh? Kanina po dito. Nadaanan din namin ng ilang abandonadong gusali na nalubog na rin sa baha. Sa website ng Sumbong sa Pangulo, makikita na may ipinatayong proyekto rin sa Barangay San Agustin sa Hagonoy laban sa pagbaha. Ang contract cost o halaga nito, 77 million pesos. Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook, nakasaad na sinimula ng proyekto noong February 13, 2023 at 100% completed na raw as of August 29, 2025. Gamit pa rin ang coordinates na nasa website, pinuntahan namin ang sinasabing flood control project. Nang marating namin ang itinuturong lokasyon ng mapa, narating namin ang isang ilog, pero wala kaming nakitang flood control project. At ang contractor ng proyekto, kapareho ng proyekto sa Balagtas, ang Wawaw Builders. Sa kabilang bahagi ng ilog, isang flood control project ang nakita ng aming team. Gamit ang coordinates na nasa website, natuklasan namin na ito ay ang flood mitigation structures along Barangay Santa Monica, Hagonoy, Bulacan. Ang halaga ng proyekto, mahigit 77 million pesos.
halos kapareho ng presyo ng proyekto sa San Agustin. Sa dokumento mula sa DPWH Bulacan, sinimulan ito noong February 13, 2023 at June 2026, 2023 naman ang nadeklarang completion date. Pero ang ilan sa mga proyekto natuklasang hindi pa tapos, may mga bakal pa na nakausli at iniwan na nakatiwangwang. Hindi pa naman kumpleto kasi Binabaha pa rin. Wawaw Builders din ang contractor ng flood control project. Nagpadala kami ng sulat at mensahe sa Wawaw Builders para kunan sila ng panik, pero hanggang ngayon wala silang sagot sa amin. Pero sa pagdinig sa Senado, dumalo si Mark Alan Arevalo, ang owner ng Wawaw Builders. Nang tanungin siya tungkol sa mga sinasabing ghost project ng kanilang kumpanya. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Hindi. Dahil, hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Ngayon ko lang di po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga di mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga ghost. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Tsaka identical ang presyo ha. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Bakit ganon? Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Nito lang September 4, nag-inspeksyon si bagong DPWH Secretary Vince Dizon sa isang flood control project sa Plaridel, Bulacan na idineklara ng 100% completed kahit na ongoing pa lang ang proyekto. This is criminal. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw Builders from DPWH and all their possible affiliates. Probinsya ng Bulacan ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects, 668 projects na may kabuuang halaga na mahigit 43 billion pesos. Pero ilan sa mga proyektong ito ay hindi matagpuan o ghost projects. 27 kilometers mula sa Hagonoy, Bulacan, isa pang flood control project ang itinayo sa Barangay Piel, Baliwag City, Bulacan. Ang construction of reinforced concrete river wall sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Ang contract amount, 55.73 million pesos. February 25, 2025 ang date of effectivity at 100% completed na raw ito as of August 31, 2025. Pero nang puntahan, nawawala rin ang proyekto. Sa dokumento mula sa DPWH Bulacan, SYMS Construction Trading ang kontraktor ng project. Ayon sa isang opisyal ng barangay, nakipag-coordinate pa raw sa kanilang barangay ang construction company para sa pagtatayuan ng barracks ng mga trabahador. Pero hindi na raw sila bumalik. As in, naging ghost na rin sila. Yung mistulang na naglaho na rin. Kaya hindi lang sila ghost contractor. As in, multo. Eh, talaga magugulat po kami dahil sila po nakipag-coordinate sa barangay muna. Sa kabuuan, umabot sa 16 flood control projects na nakuha ng SYMS mula 2022 hanggang 2025. Ang halaga, mahigit 931 million pesos. Pinadalhan namin ng sulat ang SYMS Construction Trading para kunin ang kanilang pahayag. Pero hanggang ngayon, wala silang sagot sa amin. Sa ginawang pagdinig sa Senado, sinabi mismo ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara na hindi niya personal na nainspeksyon ang idineklarang tapos na flood control project sa Baliwag. Binayaran din ang SYMS Construction Trading ng 55 million pesos para sa proyekto sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Paano po nangyari yung ba't nabayaran po? There was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Pero hindi po ba dapat tinitingnan nyo muna? Negligence on my part. Inamin ko po may kakulangan ako. Kabilang din ang Oriental Mindoro sa may pinakamalaking flood control project na ipinatupad ng gobyerno batay sa contract cost. Sa kabuuan, umabot sa 139 ang bilang ng projects na nagkakahalaga ng mahigit 11 billion pesos ayon sa GMA Integrated News Research.
Base sa website, 16 na flood control project ang itinayo sa bayan ng Bungabong Oriental, Mindoro. Tinungo namin ang isa sa mga proyekto sa Barangay San Isidro kasama ang governor ng probinsya. At ito ang tumambad sa amin. Pare, bakit nag-crack to? Kasi walang bakalong. Portion by portion, pag gumagawa tayo niyan, pinagdudugtong para hindi naghihiwalay. Tsaka common sense ang tawag ko dyan. Hindi kinakailangan ng inhinyero para maintindihan yan. Paano nga naman daw hindi guguho yung dike? Substandard na nga raw yung pagkakagawa. Substandard pa yung mga materyales na ginamit. Tulad ng mga bakal na ito na napakanipis raw. Sa halip na 16 mm, 12 mm lang ang ginamit. Batay sa website, February 11, 2023, sinimula ng construction ng Road Dike Esplanade along Bungabong River, San Isidro, San Jose Section, Bungabong Oriental, Mindoro at natapos noong December 15, 2023. Ang kontraktor, SunWest Inc. At ang halaga nito, mahigit 217 million pesos. Pero kapansin-pansin din sa website na may isa pang dike project sa Bungabong na may halos kaparehong presyo at nasa ilalim din ng SunWest ito. Kabilang din ang SunWest sa top 15 contractors na inilabas ng Pangulo. Sa bayan naman ng Nauhan Oriental, Mindoro, matatagpuan ang 36 flood control projects batay pa rin sa website. May gumuhuring flood control rito. SunWest din ang contractor ng proyekto. Bakit sabi kong substandard? Ang cost, 561,000 per linear meter. Tapos gano'n ang result. Batay sa SEC records ng kumpanya noong 2022, nakalista bilang isa sa mga incorporator si Elizalde Co. Si Elizalde Co ang nakaupong kinatawan ng Ako Bicol Party List at dating tumayong chairman ng Appropriations Committee sa mababang kapulungan mula July 2022 hanggang January 2025. Ito ang Primary Referral Committee para sa General Appropriations Bill. Lahat ng panukalang batas na may kinalaman sa paggastos ng pondo ng gobyerno ay dinadala muna sa komite. Minsan nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya sa kanyang mga kumpanya. Hindi na bago ang pagkakasangkot ng SunWest Inc. o dating kilala bilang SunWest Construction and Development Corporation sa mga questionableng proyekto ng gobyerno. Katunayan, minsan nang pinuna ng Commission on Audit o COA sa kanilang report mula 2007 hanggang 2009 ang kumpanya dahil sa mga questionable umanong proyekto sa Albay. Ito ang Mariawa Anislag Road Project na kukonekta sana sa Daraga Albay at Legazpi City, Albay. Sa 28 million pesos na pondo na inilabas para sa road project na ito, meron namang konti na bahagi na nasimento. Pero hanggang dito lang at wala nang kasunod, hindi na madaraanan. 42 million pesos ang inilaan na pondo para sa road project na ito na kung tawagin ay Mariawa Mayon Road. Sa 42 million pesos na yan, dapat nakasimento na siya ng 1.76 kilometers. At ayon sa completion report ng DPWH ay 100% completed ang road project na ito. Pero ayon sa COA, at makikita nyo naman, sa 1.76 kilometers na yan, 297 meters lamang ang nasimento. Umabot sa 79 flood control projects ang nakuha ng SunWest mula 2022 hanggang 2025 ayon sa ginawang pagsusuri ng GMA News Research. At ang kabuang halaga nito mahigit 10.1 billion pesos. Nagpadala kami ng sulat at mensahe sa SunWest Inc. para kunan sila ng panig, pero hanggang ngayon wala pa rin silang sagot. Pero sa isang statement, sinabi ng SunWest na sinisiguro nila na nananatiling reliable at resilient ang kanilang mga proyekto. Nitong Huwebes, sinabi ng tagapagsalita ng House of Representatives na nasa Amerika si Ko para sa medical treatment. Ang isa pang gumuhong dike sa Nauhan Oriental, Mindoro, gawa naman ng kontraktor na St. Timothy Construction Corporation, ayon kay Governor Dolor. Pagmamay-ari ng mag-asawang Cesara at Pacifico Discaya ang St. Timothy na kasama rin sa top contractors ng flood control projects. Sa kabuuan, umabot sa 105 ang flood control projects na nakuha ng St. Timothy mula 2022 hanggang 2025 sa buong bansa, ayon sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research. Ang halaga nito mahigit 7.3 billion pesos.
Sa pagdinig sa Senado, lumabas na 9 kumpanya na umano'y pagmamay-ari at konektado sa mga diskaya. It is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Yes po. Hanggang ngayon? Yes po. 2 sa mga kumpanyang ito pasok sa top 50 na listahan ng Pangulo na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Wala po akong knowledge po. Malinaw na nakasaad sa government procurement law na labag ang pagbibid ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng iisang tao sa iisang proyekto. Marami po kaming sinasalihan na bidding. Meron naman tayong procurement law. Pero paano nila ito nalulusutan? Paano ito nagawa? Bawal to eh. Kasi supposedly, ang purpose ng public bidding, mapalawak yung competition, di ba? Mapalawak yung competition para magkaroon ng opportunity ang government to afford or to be able to obtain the best price and the best quality, for the goods or services to be delivered. Paano nakakalusot na ganyan yung pare-parehong kumpanya, pare-parehong may-ari bidding for the same project? Ibig sabihin, nag-fail yung committee na nag-aral nung kanilang mga documents, Kapag sumali sila, na alam nilang sila rin yon, talagang may intention na silang dayain yung batas, diba? And that, having said that, ibig sabihin, meron ka ring, may timbre na sa loob. Ano yung timbre? Timbre na, si ganito, yung nanalo. Hindi pa nga sila pare-parehas na owned by one company pero parating sila ang magkakapartner sa bawat bidding. Pwedeng nag-uusap na sila. Arrange ito. At ito yung tinatawag nilang sahod system, di ba? September 1, sinabi ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na nirevoke na nila ang lisensya ng 9 na kumpanya na konektado sa mga diskaya. Hindi po kami naniniwala na dapat kansilahin ng ganun-ganun na lang na walang wastong pagdinig base sa dokumento. Malinaw na may sabwatan, kapabayaan at pagwaldas sa kaban ng bayan. Patunay, ang mga proyektong natuklasang inabandona, substandard at hindi mapakinabangan. Kaya dapat lang na may mapanagot sa sinasabing malawakang katiwalian. At habang nagpapakasasa sa yaman ang mga di umano'y sangkot sa korupsyon ng pamahalaan, okay pa kami! Woo! Okay pa! Taong bayan ang naghihirap at patuloy na nagdurusa. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.